commodities, construction at electrical supplies. Mananatili ito sa loob ng 60 araw. Ngunit kung kakailanganin pa ng ilang lugar na apektado ng bagyo, maaaring magpapatupad ng mandated price control. Pero paglilinaw ni Trade Secretary Peter Favila, walang dapat ipangamba ang mga negosyante dahil sakop lamang ito ang mga lugar na malalang naapektuhan ng bagyo. I prefer a free market. But there is a law. And the law is very clear. When there is a declaration of a state of calamity, we will have to impose the price control for basic commodities and mandated price ceiling for prime commodities. Nagbabala naman si Acting Justice Secretary Agnes de Vanadera na ipakulong ng kanyang ahensya ang sinumang negosyante mapapatunayang nagtatago, nagmamanipula ng presyo at lumalabag sa price law. Ako si Jess Caduco, nagbabalita, Express. Sa iba pang mga balita, posible namang abutin pa ng ilang buwan bago magkaroon muli ng kuryente ang mga lugar na pinakamatinding sinalanta ng bagyong Ondoy. Partikular ito sa mga siyudad ng Pasig at sa bayan ng Cainta sa Rizal. Ayon sa Meralco, pag-iingat lamang ito dahil nung ibinalik nila ang supply ng kuryente sa Marikina, kamakailan lamang ay hindi pa humuhupa ang tubig baha, ay nagkaroon ng sunog. Kasabay nito, inanunsyo rin ng Meralco na kinukonsidera nila ngayong bigyan ng extension o grace period ang mga residenteng mahihirapang magbayad ng kanilang electric bill sa takdang panahon, bunsod ng bagyo. Hihingi ng sariling mga bangka ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Cainta sa Rizal mula sa lungsod ng Navotas. Ayon kay Cainta Mayor Mon Ilagan, ito'y para makaiwas sa mga nananamantalang bangkero na naniningil mula sa hanggang 50 pesos hanggang 100 pesos para lamang itawid ang mga residente ng Cainta sa binahang lugar sa bayan. Marami pa rin anya kasing mga lugar sa kanila ang hanggang dibdib pa rin ang taas ng baha. Kasabay nito, magpapalabas din ang pamahalang lokal ng isang payloader at 18 truck ng basura para magsagawa ng clearing operation sa buong bayan. Abangan ang iba pang Express balita sa aming pagbabalik. Patuloy pa rin nakararanas. Sa ating police report, wasak ang isang pickup matapos manggain ng driver nito ang paanan ng Santolan flyover kanina madaling araw. At sa ulat ni Jake Morales, sinadyang ibangga ng driver ang sasakyan sa pader upang makaiwas na mabangga ang iba pang motorista. Narito ang report. Ito ang aming nadatnan matapos sumalpok sa paanan ng EDSA Santolan flyover ang isang pickup na minamaneho ng driver na kinilalang si Milencio Malingkon. Pasado 1:00 kaninang madaling araw mula Makati. Pauwi na sana sa Bulacan ng driver pero dahil sa di maayos na gulong ng minamanehong sasakyan. Nalakad na yung gulong ko. Nawala ng yung manipela. Kaysa makabangga ako ng sasakyan, dito ko na tangina. Tinatir ko na lang. Nabasag ang windshield ng pickup. Wasak rin ang unahan at ilang pang bahagi nito. Sa concrete barrier, natapias ang isang malaking bloke ng konkretong bumalibag sa gilid ng iba pang bahagi ng northbound lane ng flyover. Maharap sa kasong reckless imprudence resulting to damage to property ang driver. Payo ng mga otoridad, dapat ay maging maingat at huwag magbaka sakali kung alam na may diferensya ang gagamiting sasakyan. Jake Morales, Nagbabalita, Express. Samantala, bangkay na ng matagpuan ng 2 hinihinalang shabu chemist sa isang laboratorio sa Sitio Kalumpang, bayan ng San Miguel sa lalawigan ng Bulacan. Sa ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency, posibleng na-suffocate ang 2 Chinese nationals habang naghahalo ng mga kemikal na panggawa ng illegal na droga sa basement ng bahay. Maaari rin umanong 2 hanggang 3 araw ng patay ang mga ito. Sa ibang balita, isang miyembro ng Philippine Marines ang patay habang isa pa ang nasawi sa engkwentro laban sa Abu Sayyaf sa Sitio Talatak sa Barangay Bato-Bato sa bayan ng Indanan sa Sulu kahapon ng hapon. Ayon kay Western Mindanao Command Chief Major General Ben Dolor Pino, nagsisilbing security para sa mga inhinyerong nag-aayos ng nasirang Talatak Bridge ng mga oras na yon ang Marines nang maganap ang insidente. Aniya, posibleng ito'y dahil ayaw ng mga bandido na makinabang sa tulay ang mga residente ng nabanggit na barangay. Samantala, inaalam pa kung gaano karami ang nasawi sa panig naman ng mga rebelde. At yan po mga pinakahuling balita na nakalap ng IBC News and Public Affairs. Ako po si Precious Hipolito Castel. Ako naman ang inyong katotong Bing Formento. Pansamantala kaming namamaalam at magbabalik bukas alas 4:30 ng hapon. Dito lang po sa IBC 13. Mga katoto,
Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. You are watching IBC 13, ang bagong Pilipino.